DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto ang punto. 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Matapos ang ilang buwang pagtatago at ang 16 na araw na pagkubkob ng PNP sa compound ng Kingdom of Jesus Christ o 16 na araw na paghahanap diyan sa compound kay Pastor Apollo Kibuloy. Ito raw po ay sumuko sa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines o ISAF. Sa FB post ni DILG Secretary Benher Abalos, kinumpirma nitong nahuli na si Kibuloy. Ngunit itinanggi ito ni Attorney Ferdy Topacio, abogado ni Kibuloy, sa pagsasabing sumuko ang kanyang kliyente kay ISAF Chief Major General Edmund Peralta at hindi na aresto ng PNP. Sa biglaang press conference, sinabi ni Colonel Jane Fajardo na nagkaroon ng negosasyon 1:30 ng hapon kahapon matapos na magbigay si General Nicolas Torre III, Davao Police Regional Director, ng 24 oras na ultimatum para sumuko si Pastor. Sinabi ni Colonel Pardo na naganap ang pagsuko ni Kibuloy sa loob mismo ng KOJC compound. Sa pinagsamang pagsisikap ng PNP at AFP. Kaagad ibiniyahe ang pastor at 4 nitong co-accused sakay ng C-130 at dumating sa PNP Custodial Center kagabi bandang 9:00. Isyu ng bayan, katotohanan, 2 por 2. Pag may dim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. Ang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2 sa umagang ito ng Friday! How are ya? Mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay. Tayo'y binigla nitong mga pangyayari before going to bed last night. Yes. Bago, alam mo naman. Actually, before dinner nung nabalitaan ko Sa bagay, mag-aalas 7. Ay, mga ganun. Binigyan tayo ng magandang balita. Dito ho sa pangyayari kay Pastor Apollo Kibuloy na nung kalaunan biglang nagkaroon na ng mga katanungan, nahuli ba o sumuko? May mga naglalabas pa ng kung ano-anong mga report na galing daw sa Cotabato, nagpunta sa ganito, tsaka nagpunta sa mula daw sa bundok. Mula sa bundok, tsaka biglang nagpunta sa Davao Airport. Kung ikaw naman ang susuko lang at gusto mong ipahiya ang PNP, ba't ka palalapit doon? Huwag na, dito na. Sa Manila, diretso. Hindi,
Hindi, kung ikaw yung ipapakita mong sumuko ka at hindi ka nahuli, ba't ka pa pupunta ron? Di ba? Kung nasa Cotabato ka, doon ka na sumuko, doon ka na magpakita. Pero ito doon sa mga hindi pa nakakakuha ng mga kompletong impormasyon, dahil samot-sari po ang lumalabas. Actually, kulang pa rin ngayon Kulang pa rin, pero ang binanggit na po ng PNP, nagkaroon nga ng negosasyon kahapon ng hapon, alauna 1:30 ng hapon, at itong si General Nick Torre ay nagbigay ng 24 oras na ultimatum kasi tukoy na nila. Tukoy na nila kung alin saang mismong lugar naroon si Pastor at yung magkakasama pala. Kaya nung nakubkob ng ganon, nagkaroon ng negosasyon at ayun ay lumabas na. Kaya pala kahapon ng alauna daw ng hapon, ito report naman ng iba't ibang mga TV stations, sangrekwang pulis daw yung dumating. Talagang yun daw yung mga pulis na yon ang ready to attack. Para kung hindi magtatagumpay yung negotiation. Yun para din sa para din sa kapayapaan doon sa lugar, sa crowd control. Para siguro alam naman kasi maraming mga followers nga si Pastor. Kung napanood nyo lang kung ano sinapit at dinanas ng mga pulis. Habang sila'y nandun sa naawa ako, kumbatsero, nung mapanood ko yung video, yung presentation ni General Nick Torre sa Senado nung Biyernes, na halos akala ko hindi mapapalabas sa tagal bago napayagang talagang lahat ng pagdidribble ginawa ni Senator Bato hindi lang si Senator Bato, pati si Senator Torion, Senator Torion, Senator Katiil at ilan pang mga senador mula sa Kingdom of Jesus Christ. Talaga namang pero naipalabas finally. After alas 7 na nung gabi nung maipalabas, nakita ko kung paano ginagawa doon sa mga pulis Pero mo papasukin yung isang lugar, sila ang kinakapkapan. Sila yung yung pulis ang kinakapkapan ng mga KOJC members. Grabe yun. Tapos kapag may inilalabas silang mga basura daw, talaga tinututukan pang ganun at pinagbububulyawan at hinahaltak sa likod na sa leeg. Yun mismo ang kalagayan. Pero siyempre depende sa magkukwento. Pag kinuwento naman nung kabilang side, ay sila naman ang inaapi ng mga pulis. Kaya lang picture lang ang naipapakita nila si General Nick Torre. Video with audio. With audio. Ang kanyang kung paano pinagmumura ng mga miyembro ng KOJC itong mga pulis natin. Pero lahat 'yan nangyari. Eto na. Andito na tayo at ang problema nga lang si Attorney Torion lang ang nakapag-selfie. Oo nga it's unfair. Unfair naman yan, attorney. Bakit naman wala yung iba? Ayan pinapakita ho natin yung puro siya. Ang kasama meron lang isang mukhang ito yung nagpicture, yung nakasombrerong yung isa. Yung nasa unahan, yung mas mahaba kasi braso niya. Ikaw mag-selfie. Ikaw mahawak na cellphone. Mamaya kukuha ho tayo ng ilan pang mga detalye kung paano talaga ang buong pangyayari diyan. So kung doon mismo at hindi totoo yung mga pinalilitaw ng ilan na galing Cotabato at bumiyahe papunta diyan sa Davao Airport para makasakay ng C-130 at kung totoong doon mismo na corner kaya napilitang sumuko, tama lang. Tama yung ginawa ng mga pulis na pressure, di ba? Hindi pala susuko kung hindi ma-pressure. Kaya sabi ni General Torre dun sa alam mo naman ako, nanonood ako ng mga balita,
Sa TV Patrol ng 24 oras. Yan sinasabi ni General Torre Combachero. So tama kami mula nandun siya. Tama. Talaga. Nandun siya. Kaya nga nila pinipigil na makapasok kami doon, magtrabaho kami doon. Sapagkat alam din nila na nandun si Pastor. Doon nga sa hearing sa Senado na yun, talagang inubos ang oras para lang konsensyahin si General Nick Torre para iatras na, alisin na yung mga pulis doon. Kaya pala dahil ang hearing nung Friday. Kaya nung ilang araw sukol na. Kaya doon sa mga hindi naman sumuko hindi naman huli. Hindi naman nahuli. Sumuko. Sumuko nga dahil sukol na. Ito, sabi nga nitong si Roda Cortez, sumuko siya dahil wala na siyang mapupuntahan kay General Torre. Ayun, sabi nitong isang nag-message. Mamaya hot. Patuloy ho kayo umantabay. Kukuha tayo ng mga update pa dyan. Si Pastor Apollo Kibuloy ay andyan na po sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Aba, magkapitbahay na sila ni Alice Guo. Oo nga. Dati joke lang yun na magkasama sila. Mga memes lang Oo nga. Magkapitbahay sila sa PNP Custodial Center. At baka mag-selfiehan silang sa isa't isa. Hindi kaya? Sa cellphone Alisan daw na Malay mo. Sa bagay. Si Alan nga nakakapag dyan ng cellphone So yung pong mga nagtatanong, ulitin lang natin kung nasaan si Pastor Kibuloy ngayon. PNP, sa loob po ito ng Camp Crame Custodial Center. Ayan po, at kagabi ay na-book na po sila. Ang ibig sabihin po yata ng booking, kasama po dyan yung physical examination, kung sila'y nasa maayos na kalagayan, ang kalusugan. At meron pong mga piano po dyan. Meron. Yung fingerprinting. Ganun po yan. At mugshot. So, hintayin natin mamaya yung mugshot kung napasuot ba nila si Pastor Kibuloy ng kulay orange na t-shirt. Nasuot-suot din ni Alice Go nung siya'y minagshot. At marami tayong susubaybayan sa araw na ito. Sa Senado, mukhang ngayon mismo kumbatsero yung hearing nila. Kung saan padadaluhin na, paharapin na si Alice Guo. At siyempre susunod na rin dyan sa mga susunod na araw si Pastor. Dahil meron ding arrest warrant ang Senado dahil kinontempt nila dahil sa hindi pagdalo sa hearing sa Senado. Pero alam mo, kumbatsero, kung ako lang, wag nang paharapin dyan si Pastor Kibuloy. Kasi may trial na mangyayari sa may kaso na sa korte. Sa Husgado Tapos naman wag nang maging lugar puok pa ng grandstanding yan. Kung ayaw mo sa Senado, sasabihin ng iba, sige, sa amin na lang. Sasabihin ng mga kongresista. Kung ayaw nyo sa Senado, sa amin na lang. Dahil interesado naman ang mga kongresista, lalo pa kung sino daw ang mga tumulong kay Pastor sa kanyang pagtatago. Kung sino-sino daw po ang tumulong kay Pastor. Sinasabi ng mga congressman. Meron na. At kung bakit daw pilit na inilihis. Sige na, kayo na. Kung bakit daw pilit na inilihis, na sinasabing wala na ron sa compound, andun nga pala. Di ba? Itong mga nakakarang araw, nasa heaven na. Nasa heaven na. Sino ba yung mga nagsabi niyan? Si VP Sara Duterte. Pero ako tingin ko, nagjo-joke lang si VP Sara Duterte. Pero yung sinabi niyang wala na ron. Ayun, hindi joke yun. Pati si dating Speaker Bebot Alvarez at marami pang iba na ganun ang naging linyada. Yun pala, andun nga. At ang gusto nila ay umalis doon ang mga pulis. Ako tuloy kong batsero, nagduda ako doon sa biglaang hearing ni Senator Bato na yan At yung hearing, doon mismo ginawa. Doon mismo sa Davao ginawa. Ang hearing. Yung ba talaga nag-ocular muna sila yung ba buying time ba yun? Parang nga buying time para ba patalilisin nyo? Ako didiretsuhin ko Senator Bato Yung ba'y ginawa? Ikaw ba Senator Bato, kaya mo bang sabihin sa amin sa harap ng salamin na hindi mo alam na nandun si Pastor Kibuloy? Lalo pat ang lahat ng ang tema nila, ang lahat ng tema nila doon ng tatlong senador, Senator Bato, Senator Bongo, Senator Robin,
at yung 15 iba pang mga senador na nakapag point of order sa hearing sa Senado. Nakakita ng hearing na gano'n. No? Ay, nako. Puro gano'n ang kanilang tema na i-withdraw na ang mga pulis doon. Ayan kumbatsero. May mga panawagan, nais ng Kongreso na imbestigahan ng gobyerno ang naging papel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at anak nitong si Vice President Sara Duterte sa tangkang pagtakas sa batas ni Pastor Apollo Kibuloy. Si ano pala si Congressman Joel Chua. Matindi tong bagong chairman ng Blue Ribbon Committee ng House of Representatives. Oo, ano ba ito? Ba't parang biglang nagpalit ng personality itong si Congressman Joel Chua? Napagalit ba ng husto ito ni Isko? Palagay ko. Sabi siguro ni Joel Chua, iimbestigahan ko yung Isko na yun. Ang mga kapansyero ng Ay, sa mga natatraffic ho dyan sa may gawin ng Magallanes, may aksidente ho dyan at may nakaipit pa sa loob ng isang kulay pulang kotse. Antabayan nyo po ang report ng ating mga RH reporters dyan sa lugar. At sa mga nagtatanong po kung may pasok po. Wag na kayong magtatanong may pasok. Ang ganda-ganda ng panahon Ang init na nga kahapon Mario Jose Pato. At yung binabanggit natin na panonoorin natin mamaya, siyempre kailangan mag-ready na kayo ng mga kukutin ninyo dyan, ng mga inumin habang sumusubaybay sa mga hearing. Ang good news ay patuloy na tumataas ang dollar, ang peso, kumbatsero. Tumungtong na pala sa 55 level. Totoo ba? Yes. Pambira, dapat pala na-dispatch ako na yung $100 ko. Na nandyan nakaipit sa iyong wallet. Kartamoneda. Oras po natin. Achi, Mr. Jelom Tang, birthday boy Jelom Tang. Birthday boy Jelom Tang. Happy birthday Mr. Jelom Tang. Laktiam Yap Ithun 6:21 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Number 1 world-class quality Pride detergent. Araw ng Monday, September 9, 2024. Narito na pa ang ulo ng ating ACS Balita. Mansion House sa Baguio City binuksan na sa publiko. Higit pisong rollback sa produktong petrolyo kasado na bukas. Alice Guo dadalo sa hearing ng Senado ng nakaposas at naka-bulletproof vest. Dating Congressman Arnie Tevez, sunod na target ng DILG matapos maaresto sina Alice Guo at Pastor Apollo Kibuloy. Libo-libong residente ng Makati na kinabang sa libreng gamot program ni Mayor Abby Binay simula pa noong 2017. Apat na Chinese national na dinukot sa Pasay nakataka sa mga kidnapper sa Batangas. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Tabern. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Bago ang detalye ng ating mga balita, puntahan muna natin yung aksidente dyan sa may Magallanes. Sa ilalim ng Magallanes Flyover, Magallanes Interchange. Ito yung inire-report sa atin kanina pa ni General RH Patrol Ed Arevalo. Napadaan dyan at ngayon matindi raw ang traffic dyan ngayon. Ando na ang ating RH15, Giselle Ricafort. Coming Giselle! Jerry, katunying sinalpok ng isang 10-wheeler truck itong isang kotse dito sa ilalim ng skyway sa bahagi ng Magallanes sa lungsod ng Makati. Sigata ng 40 anyos na driver nitong pulang Mitsubishi Mirage at ngayon narito pa rin sa loob ng kanyang sasakyan at hindi makakilos dahil sa nabaling leeg. Sabi ng pulis na ating nakausap, nasalpok ng truck ang likuran ng kotse at sa lakas ng impact, nagpaikot-ikot ang kotse kanina at wasak ng bumper. Sa lakas din ng pagkakasalpok ay nawasak din itong unahang bahagi ng 10-wheeler truck na minamaneho naman ng isang Ahmed Domingo, 45 anyos. Nakausap natin sa kanina, nasa ligtas naman siyang kalagayan at sabi niya biglang pumasok sa kanyang linya yung kotse.
Kaya yung nangyari yung aksidente pasado alas 5 kaninang madaling araw. Sa ngayon ay usad pagong na yung daloy ng trapiko dito sa lugar dahil hindi pa rin nakahatak ang mga na-aksidente. Anong particular lane ang affected, Giselle? Dito sa may northbound sa Jerry Katiling, walang galawan. Northbound ng Magallanes, dito particular sa ilalim ng side. Alin yan? Yung papuntang Quirino, papuntang Maynila? Yes, oo. Ayun. So, Osmeña Highway. Osmeña Highway na yan. Oo. Yung papuntang Maynila, yun ang affected. Andyan sila sa lugar na yan. Parang westbound, ano? Parang westbound yun. Tama ba? Hinihintay pa ka, Jerry Gatuning, yung maghahatak dito sa may na-aksidenteng mga sasakyan. Itong nakausap natin kanina, itong sugatan na driver ng kotse. Dumating na yung kanyang message pero hindi pa natin maaaring pangalanan dahil hindi pa nga rin alam nung kanyang ilang mga kamag-anakan. Oo. Nakaipit pa rin o natanggal na, Giselle? Yung driver ng kotseng pula? Natanggal na lang siya ngayon. Oo, pinahiga muna siya sa loob ng kanyang kotse, Kajer. Meron namang mga rescue operatives ng Makati. Meron na, Jerry Gatuning, meron ng mga paunang luna, sinaantay na lang ngayon yung ambulansya na magdadala sa kanya sa pinakamalapit na paggamutan. Medyo matagal-tagal din ang responde. Mga alas 5 medya yata yan. Pang 5:13 a.m. ito nangyari. Pero alas 6:28 na ngayon ay hindi pa rin ito naaalis itong mga na-aksidente sa sakyan at hindi pa rin nagadala nga sa ospital itong sugatang driver ng kotse. Yung driver ng truck, hindi naman tumakas. Hindi, Jerry, nandito, kausap natin siya kanina. Maayos naman yung kanyang kondisyon, wala siyang tinamo na kahit na anong injury. Pero ang sabi niya ay ang pinagmulan ng aksidente, itong biglang pagpasok sa kanyang linya ng kotse. Hindi, saka siguro naisip nung drivers, may Domingo, no, na ang dami ng mga tumatakas na nahuhuli ngayon eh. Daw bang panagutan yung kanyang, di ba? Saka hindi, Tito, tinan mo sa video, Giselle, sa video mo, nasa lane yung truck. Tama yung pwesto ng truck eh. Nakaayos siya ng lane niya. Ayun. Oo. Tingin mo ka, Jerry, katunying sa lakas ng salpukan na nangyari kanina, abay nakailang ikot daw itong kotse. Hindi lang yung kotse, yung nawasakan ng bumper, pati itong mismong truck. Okay, thank you, Giselle. Salamat ka, Jerry, katunying. Balik sa inyo. RH15, Giselle Recabort. ACS Balita. Ay, sa mga gusto namang magkapera, magkaroon ng payong at mga groceries, sa ang ating malakas agent ay andyan sa Kaunlaran na Botas. Sa mga taga-Kaunlaran na Botas. Sa Barangay NBBS. Ayan, lakasan na ninyo ang inyong mga radyo at telebisyon kung gusto ninyong magkapera. ACS Balita. Sa ating good news, binuksan na ng Malacanang sa publiko ang Presidential Museum sa Baguio City na layuning ipaalam sa mga Pilipino ang kasaysayan at kultura. Ang Baguio Mansion House ay proyekto ni First Lady Lisa Araneta Marcos at ito'y magiging bukas sa publiko alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon tuwing Martes hanggang Linggo. Pinayon ni Palace Social Secretary Bianca Zobel ang publiko na mag-book sa kanilang website o sa kanilang FB at Instagram pages bago tumanggap din sila ng walk-in visitors. 20 bisita lamang ang tatanggapin bawat tour na tatakbo lamang ng 30 minutos dahil maliit lang ang kwarto at para maprotektahan din ang lugar. Alas 6:30 na ng umaga, laktiampwa. Kasado na ang higit pisong rollback sa presyo ng produktong petrolyo bukas. Batay sa pagtaya ng Department of Energy, naglalaro sa piso hanggang 1.30 kada litro ang nabawas sa diesel at gasolina, habang 1.50 naman sa gas o kerosene. Nakatulong sa pagbaba ng presyo ng crudo sa world market ang mga espekulasyon na ang alyansa ng OPEC at iba pang global producers ay magtataas ng produksyon simula sa susunod na buwan. Ibibiyahe ng naka-bulletproof vest at nakaposas
ang dating mayor ng Bamban, Tarlac na si Alice Guo patungong Senado ngayon. Kailan? Ngayon! Yun. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jane Fajardo, alas 8 ng umaga, aalis sa Campo Crame ang security convoy na magdadala kay Guo sa Senate hearing. Sasakay ang dating alkalde sa coaster ng PNP kasama ang mga tauhan ng Special Weapons and Tactics o SWAT at siniguro ni Colonel Fajardo na ang seguridad ni Guo habang ito'y nasa biyahe. Kami ang security convoy po na magdadala po kay Alice Guo papunta po dyan sa Senado bilang pagsunod na rin po doon sa court order na inisyu po ng Branch 109 na RTC Papas Tarlac at hanggang matapos po ang hearing po doon ay nandoon po yung mga babaeng security po na mag-i-escort po sa kanya hanggang makabalik po siya sa custodial facility after po ng hearing. Yan po yung plano, sir, na susuotan po siya ng bullet vest at lalagyan po ng teblang at nakaposas po siya. Yun pong sinabi ni Colonel Jane Fajardo na isasakay sa coaster at aalis ng Crame ng alas 8 ng umaga at babantayan ng mga SWAT. Panglansin niya lang ho yun. Hindi ho totoong yun ang gagawin. For security reasons. Sinabi lang niya po yan para po matiyak ang seguridad ni Alice Guo. Di ba? Dapat ay mga ganun eh. Oo, hindi na ibinibigay. Lalo kung may totoong... Kung mayroon talagang tumatarget dyan sa subject, ano? Ito, pinapakita natin sa DZRH television si Alice Guo na nakasuot ng kulay orange at may nakalagay na CIDG detainee. Yun. At siya ay kinukunan ng mugshot. Si Mayora pala kahit na hindi nakangiti, parang masaya yung mukha niya. Masaya yung mukha niya, parang laging nakangiti. Lagi siyang nakangiti. Ayan, tinan mo. Nakangiti ba yan? Palagay ko kung batsero, natural niya yan. Natural, yung parang nakangiti. Parang tayong dalawa. Hindi, dito kamukha ni Giselle talaga eh. Parang laging nakangiti eh. Walang naala kasi salamin eh. Oo. Ayan, nakalagay alias Go Huaping. Talagang hinawakan na niya yung hindi na pwede na. Hindi ako yan. Hindi ako si Go Huaping, si Alice Go ako. Ayan, andun din yung pangalan, Alice Go. Mamaya abangan ho natin ang mga picture naman ni Pastor Apollo Kibuloy. Kung meron din. Sigurado may ganyan eh. Ito yung piano eh. Yung siya ay nag-fingerprint. Ayun. Alas 6:34 ng umaga, naimbag gabigat kada kayo amin na po, agrein kayon, gising na. Matapos mahuli si Alice Guo at Apollo Kibuloy, tinatrabaho naman ng pamahalaan na mapauwi ng bansa ang sinibak na kongresista ng Negros sa Sina Arnulfo Teves Jr. Ayon kay Justice spokesperson Miko Clavano, mismong ang presidente na ng Timor-Leste ang nagsabi na malapit nang mapauwi ng Pilipinas si Arnie Teves. Sinabi ni Clavano na ayaw din ng gobyerno ng Timor-Leste na magtagal pa sa kanilang bansa ang naturang pugante. Batay sa pahayag ng Pangulo ng Timor-Leste, wala nang anumang hadlang o problema sa extradition ni Teves. Inaasahang magsisimula ng extradition operation pagkatapos ng pagbisita ni Pope Francis sa Timor-Leste ngayong September 9 hanggang 11. Sabi daw ho ng mga taga-Timor, hindi na namin kailangan si Arnie Teves. Kabisado na namin ng isabong. Kami na magpapatakbo. Naituro na sa amin. Libo-libong residente ng Makati ang nakinabang sa programang libreng maintenance medicine na sinimulan pa noon pang 2017. Ayon kay Mayor Abby Binay, umaabot sa halos 500,000 residente ang nakinabang sa programa sa unang arangkada pa lang nito noong 2017. Hindi lang basta libo-libo, kalahating milyon pala yan eh. Sinabi ni Mayor Binay na sakop nito ang mga gamot at pharmaceutical products para sa hypertension, diabetes, high cholesterol, enlarged prostate, gout at iba pang mga sakit. Swerte naman ng mga taga Makati. Ito yung napakamabebentang gamot dahil bili ng bili. Totoo. Ang mga may gumagamit ng mga maintenance medicine na ito. Kasama rin po sa programa ang pagbibigay ng multivitamins. May ganon? Ano ba naman yan? Sobra ka na. Mga oral at injectable contraceptives at insulin. Nako, kumbatsero, may insulin pa.
Sana oil. Sana oil. Bukod sa libreng gamot, sinabi ni Mayor Abby na nag-aalok din ang Makati LGU ng preventive care, chronic diseases management at emergency medical services. Sinabi ng alkalde na ang lahat ng ito ay sakop ng makabagong Yellow Card o Makati Health Plus program. Alas 6:36 ng umaga na Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na. 4 na lalaking Chinese nationals na dinukot sa Pasay ang nakatakas sa kanilang mga kidnapper matapos silang dalhin sa Batangas. Ang mga biktima ay sinasabing nakita ng isang sekyu na nandun sa isang bypass road sa Barangay Balagtas at dinala sa police station. Dito na ikinuwento ng mga biktima na pinilit silang pasakayin sa isang sasakyan, piniringan at itinali ng mga kidnapper at saka dinala sa Batangas hanggang sila ay makatakas. Ang tanong namin dito, Tina, itong kwento mo na to, Tina. Sinong Tina? Si Tina yung nagsulat eh. Sino yung gumagawa ng kokuten? At nagbebenta ng mga binusa? Aling Tina. Aling Tina ng Pampanga. Paano naman naintindihan ng mga pulis o ng security guard yung kwento nung 4 na Chinese? May interpreter ba sila? Nakuha ba nila yung interpreter ni Isko? Naalala na naman yung interpreter na yun. Susunod! Dito mo! Aba, Senator Ping Lacson. Nagtataka. Bakit? Saan? Bakit? Anong ipinagtatakahan? Baka naman na nakapagtataka. Baka walang tigil ang ulan. Bakit kaya? Ba't kaya takang-taka si Senator Ping Lacson? Senator Ping, we miss you. Yes, sir. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Alas 6:38. This time, ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Nagme-message na Balita. sa atin dito, kumbachero, si Christine Mendoza, na taga San Jose del Monte, Bulacan. Sabi niya, 10 days na po kaming walang supply ng tubig. Panotice po. Sana worst ito binanggit po yung Prime Water. Sana makasagot yung Prime Water dito, kumbachero, kasi nung isang araw may nag-message din sa atin si ating Shula mula daw nung dapat talaga sumagot ng Prime Water. Mula po kasi nung naging Prime Water, palagi na lang po kaming walang tubig. Ngayong week po walang tubig. Magkaroon man po tuwing madaling araw, at kung hindi po mahina ay kulay kalawang po. Siyempre, apektado buhay ng ating mga kababayan doon. Yan din ang mga natatanggap dito sa ating text line, kumbachero. Katunying ka, Jerry, humihingi po ng tulong ang taong bayan ng San Jose del Monte, Bulacan sa malawakang problema sa tubig. Dulot ng Prime Water. Kami po ay lumalapit sa inyo, DZRH News, na imbestigahan ng Prime Water sa hindi maayos na supply ng tubig. Gayang bawat bill ng San Joseño ay hindi bumababa. Isang linggo po o mahigit pang nang walang supply ng tubig ang taong bayan. Kaya nga Prime Water. At siyempre, local government. Local government ng San Jose del Monte. Kasi kayo kumilos dyan. Alam nyo yung tubig ay buhay po yan. Buhay yan. Kapag ang tubig ay hindi dumadaloy ng regular, talagang apektado ang buhay mo. Kaya kung nakikinig sa atin ang mga taga Prime Water, kami po ay magbibigay sa inyo ng pagkakataon. Baka naman meron kayong ginagawa
para po ma-remedyohan itong problema ng ating mga kababayan. Napakatagal na ganyan. At kung may ginagawa, kung may inaayos, meron ba kayong ginawa naman para halimbawa mag-deliver ng truck, mga tanker ng tubig sa lugar na yan? Parang pantawid, pantawid ng ating mga kababayan. Tulad ng ginagawa ng Maynilad at ng Manila Water. Ginagawa nila yung kapag may mga water interruption. Sila ba? Walang ganon. Sana meron, ulitin natin, mga taga Prime Water, good morning. We need your water. Yes. Nagtataka si dating Senador Ping Lacson kung bakit walang napapanagot sa mga lansangang napakabilis masira kapag umuulan. Hindi lang ho dahil nasisira dahil sa pagwawalis ng mga nasa tupad yung mga pinapasweldo ni Secretary Benny. Secretary Benny, sinasaway na nga raw niya Wag puro pagwawalis at baka mapudpud na yung asfalto. Saka hindi lang yun. Pagka nagwawalis kung batsero, kung meron mang nawawalis, diretso sa imbornal, sa kanal. Nako po, magbabara lang kaya yun. Nga yung iba, talagang... Ayon kay Senator Ping, tuwing may masamang panahon at matapos ang ulan at baha, maraming kalsada ang wasak. Ngunit walang nakukulong o napapanagot. Sa ganitong sitwasyon, sinabi na ni Lacson na nagsasaya ang mga palpak na kontraktor dahil nangangahulugan na marami na naman silang makukuhang kontrata sa pagsasaayos ng kalsada. Oo nga, tama ho yan. Mabutit na nabanggit yan na Senator Ping, kailangan po talagang maremedyohan yan lagi namang umuulan dito sa Pilipinas. At ang Kongreso, kumbatsero, tinatawagan natin sina Speaker Martin Romualdez, si House Appropriations Chairman Zaldico, malaki ang papel nila dyan. Yung oversight function ng Kongreso. Total, sila nagbibigay ng budget, sila nagbibigay ng pera para sa pagpapagawa ng mga kalsadang yan. Dapat alam nila kung nagagastos ng tama. Ayun, nang hindi gawa ng gawa. Baka naman na kaya walang natitira dun sa budget. Kung sino-sino kumukulda dyan. Ayun, yun ang problema. Sa bawat gawa, paulit-ulit na nga yung paggawa ng kalsada, di paulit-ulit ang komisyon. Yun ang nangyayari doon. Mario, ay, nako. Kinumpirma po ng DILG na gusto na ring sumuko ng sinasabing kapatid ni Alice Go na si Wesley Go. Ayon kay DILG Secretary Benher Abalos, hindi pa sana nila ito babanggitin pero nauna nang isiniwalat ng abogado ni Alice na si Attorney Stephen David. Gayunman, hindi na dinitali pa ni Abalos kung nasaan ngayon si Wesley. Pero kasalukuyan na itong tinatrabaho ng pwersa ng gobyerno. Ang alam nating Wesley na nandito lang sa Valenzuela ay si Wes Gatchalian. Mayor Wes Gatchalian, good morning. Nakadagda ng lumabas ng ospital ang dalawang unang naitalang active cases ng Mpox sa bansa ngayong taon. Sinabi ni DOH spokesperson Albert Domingo na hinihintay na lamang maghilom ang langib o scab ng dalawang pasyente para tuluyang masabing magaling na nga ang mga ito. Sinabi ni Domingo na ang hawahan ng Mpox ay madaling maiwasan sa pamamagitan ng pagsusuot ng long sleeves o jacket at pantalon at palagi ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alkohol. At siyempre, yun hong pakikipagtalik sa multiple partners. At ang karamihan ng mga nadali ng Mpox ay lalaki na may karanasan sa kapwa lalaki. Ayan, yun ang iwasan. Hindi ba ganyan din ang problema ng AIDS? Ito, parang yung HIV, AIDS maraming kaso. Alam naman alam din naman nagkakaroon ng transmission dahil sa intimate contact. Yun. Naghatid po ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent.
malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Jerome Tang, happy birthday. Binabati ka rin ni Jeffrey Tang. Ayan. Diyan sa Vancouver, Canada. Saka ni Kuyang Mel Magno. Tsaka si Kuyang Mel Magno. Namimiss ka na raw ni Mel Magno, Jerome. Wala pa tayo dyan. Hindi ka raw nakakabiyahe yata lately. Ayan. Si dating General Eric Gloria ng Armed Forces of the Philippines ay nagbe-birthday din ngayon. Happy birthday, Bok. Binabati ka ng buong PMA Marangal Class of 1988. Ganon din itong si Attorney Nilo Divina. Ayun. Hindi niya birthday kumbatsero pero siya ay pinarangalan. Nakakuha ng Gold Awards. Saan? Tama ba ito? Teka. Sana naman yung gold na yan. In 2024 International Business Awards. Ayan. Si Attorney Nilo Divina at saka yung kanyang law office. Divina Law Office. Congratulations! Congratulations at magandang morning sa mga taga Florida. Nakatutok sa atin si ating Doktora Chay. Doktora Chay. Naku, nanganak na pala. Sanchay? Doktora si Sanchay? Doktora Sanchay. Sanchay Bustamante. Nanganak na pala itong si ating Chari. Congratulations Chari and Jack. Uy. At welcome sa mundong ito. Yan ba yan kay Bouncing Baby Boy? Bouncing Baby Boy Jacob. Kaya si Jacob. Lolo Bart Bustamante. Lolo Bart Bustamante. Siyang nagtatatalon. Happy si Lolo dahil matutupad na rin niya ang kanyang apostolic duty. Ayun, oo. Magkakasama-sama daw ba sa PNP Custodial Center at maging magkakapit bahay sina Alice Go, Pastor Kibuloy at si Arnie Teves? Alamin natin yan. Mukhang ganun nga ang mangyayari dyan. Ano kaya pakiramdam ni General Gerald Bantag ngayon? Antindi pa lang manghuli ng mga pulis ngayon. Parang sabi siguro, naku, kailangan pag-igihin ko pang pagtatago. Pero nung una, sinasabi natin, parang mas mahirap magtago kapag ikaw ay umalis ng Pilipinas. Talaga. Mas madali kang mahuli. Pero nung mahuli na ngayon si Kibuloy, kahit nandito ka sa Pilipinas, mahuhuli ka rin. Talagang huhukayin ka ng PNP. Huhukayin kang parang ginto ng PNP. Sabi nga ni Mami Junicia, humanda ka, Pastor! Asa na kaya si Mami Junicia? Hindi na natin nababalitaan. Ayos naman. Malakas pa, nakakapag ballroom dancing pa. Siyempre. Ayun. At belated happy birthday pala kumbatsero kay General Erickson Velasquez. General Erickson Velasquez. Happy birthday! Eto na! Nandyan sa kaunlaran na botas, NBBS, Barangay NBBS, si RH6 Sherwin Alvaro. Go, Sherwin! Yes, Jerry Katoning, happy 32nd anniversary as broadcast journalist kay Katoning. Ayan, Yun, tinan mo nga matindi, naman. Parang ipinakikita mo ang edad ni kumbatsero sa post, sa report mo na yan. 32nd year, so ibig sabihin, 64 ka na. Ayos. Thank you, partner. Thank you. Maraming salamat. Ako, talaga namang ipinagdiriwang natin yung Hindi, wag masyadong ganoon. Nag-aaral pa lang kasi si kumbatsero, nasa broadcast na siya. Nasubaybayan ko ang professional life ni kumbatsero mula sa simula pa. Lahat ng naging ruta niya, sinundan ko, nasusundan ko. Parang baliktad. Halimbawa, nung nag-aaral siya habang nagtatrabaho sa DCEC, ganun din ang ginawa ko noon. Parang nagkamali ka ng DC. Parang ikaw yung ginaya ko Ikaw yung ginaya ko Mario Joseph. Parang ako, 17 years old ako nung nag-umpisa. Ikaw din naman kumbatsero ganun kaaga. Kaya konti lang depression natin sa edad Kaya maagang napunta sa broadcast. Nagtataka kasi si Sherwin
Kinukwenta niya yung edad eh. Mali ang kwenta mo na edad, Sherwin. Eto, nalilito rin tuloy yung nakikinig sa atin, si Kuya Jansen Chan. Kuya Jansen Chan ng Mega Sardines. Magandang morning. Magandang morning. O, may nanalo na ba dyan? Ay, hindi nyo na kailangan itanong. Mas malupit tayo sa PNP sa paghahanap ng mga na kailangan natin hanapin. Dahil mantaki mo, habang nagpapadyak ito, kita natin nanonood ng DZRH TV sa cellphone na. Nakasakay ka pala sa pedicab. Oo. Malilibot na nga namin na botas kaka-standby eh. Malaki babayaran mo dyan. Bukod sa premyo, kailangan abutan mo yan. Oo, iba pa yun nung bahay dati sa pamatay. Tatay, pangalan niyo po? Crispiniano po. Si Tatay Crispiniano. Nakarep. So, palagi pa kayo nakatuning sa DZRH? Opo. O, lagi siya nakatuning sa DZRH. At sino paborito mga announcer sa DZRH? Si Tio Macalma, si Anthony Taberna, si Joey ba? Jerry ba? Sino si Joey? Sino si Joey? Pero hindi kasi pumapadyak eh. hinihingal na nga. Pero dahil kayo palagi nakatunin sa DZRH, Tatay, ito meron kang 1,000 pesos. Kunin mo yung 1,000 mo. Ayun, may 1,000 pesos ka. At syempre meron ka rin. Biglang lumakas. Biglang tumulin yung andar nyo. Oo. Para nasa 20k PH na kami ngayon. At grocery bag mula yan sa DZRH. Tatay, ano masasabi mo sa regalo sa'yo ng DZRH? Maraming salamat po sa DZRH. At sa 2x2. Tumigil kaya tayo. Ayun yung tumigil. Ayun tumigil kanina pa tabadyak. Pero dahil sa malakas ng manonood, kami nagpapasalamat sa iyo sa patuloy na pagtutok mo sa DZRH. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi lang manood at tumutok sa DZRH. Mas malakas pa. Wires number 6, Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Tabayanan niyo rin po ang situationer dyan sa Camp Grame. Binibihisa na yata si Mayora para sa kanyang... Bakit naman binibihisa? Ano yung baby? Di ba sabi ni Colonel Jane Fajardo, pagsusuotin nila ng bulletproof vest, poposasan, siyempre. At sabi mo, ang higpit ng bilin mo eh. Kailangan naka-orange ha? Tabayanan niyo po ang mga report ng ating RH reporters. Paring Head, take it away! RH number 1. Ate Mayor Chris Garbo, 4 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, September 9, 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pastor Apollo Kibuloy at 4 na co-accused sumuko sa ISAF matapos ang 24 oras na ultimatum ng PNP. Seguridad ng PNP kay Alice Go papuntang Senado nakalatag na. Nasibak na opisyal ng Bureau of Immigration na nasangkot sa Pastilla Scam nakabalik sa pwesto. Senado pumalag. 2024 bar exams nagsimula na, higit 10,000 law graduates kumuha ng pagsusulit. Kotse sinuro ng isang truck sa ilalim ng Skyway sa Makati, isa ang sugatan. Noise barrage ng mga inmates sa detention center sa San Mateo, Rizal na uwi sa riot. 60 preso, sugatan. Naku po.
Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Pangunahing balita! Sa detalye ng ating mga balita, sumuko na ang puganteng si Pastor Apollo Kibuloy sa hepe ng ISAF o Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Sa isang press briefing sa Camp Crame, sinabi ni Colonel Jane Fajardo, tagapagsalita ng PNP, na binigyan nila ng 24 oras na ultimatum si Kibuloy. Sinabi ni Fajardo na kung hindi sumunod si Kibuloy ay posibleng napilitan sila na persahang pasukin ang lugar na partikular na natukoy na kinaroroonan ng pastor kasama ang 4 na kapwa niya akusado sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Samantala, hindi na muna isiniwalat ng tagapagsalita ng PNP ang iba pang detalye gaya ng eksaktong lokasyon sa compound kung saan ay natagpuan si Kibuloy. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng PNP Custodial Facility si Kibuloy matapos na isailalim sa booking procedure. Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila, otherwise po ay papasukin na po natin isang particular building na hindi po tayo pinapayagan pong pumasok. So nagkaroon po ng negotiation ang PNP na pinatawan po ng intelligence group at ISAP. Pinagtulungan po ito that led to the peaceful surrender po ni Pastor Kibuloy at 4 pa at papasalamat po tayo doon sa naging mapayapa pong at least nitong proseso po na ito. Si Colonel Jane Fajardo. Alas 7:08 na umaga, kumpirmado na ang pagdalo ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa pagdinig ng Senado na nakasuot ng posas at bulletproof vest. Asahan din daw po ang sandamakmak na police escorts ni Go upang matiyak ang kaligtasan nito sa gitna ng sinasabi nitong banta sa kanyang buhay. Sinabi ng tagapagsalita ng PNP Colonel Jane Fajardo na aalis ang PNP convoy sa Camp Crame alas 8 ng umaga para sa hearing ng Senado. Anong sasakyan? Na magsisimula ng alas 10 ng umaga. Ang plaka po ng sasakyan ay hindi naman binanggit. Pero susundan po siya ni RH52 Edniel Parosa na nandun sa Campo Crame. 7:09 ang ating oras. Alamin natin ang sitwasyon sa Camp Crame. RH52 Edniel Parosa. Kami na Edniel! Derek Anthony, namang sandali mula ngayon ay nakatakda nang ang dalhin sa Senado si Alice Guo para humarap sa pagdinig ng Senado habang inaantabayanan naman ng oras kung ilalabas ba o iharap din sa korte. Ito naman si Pastor Apollo Kibuloy at 4 na kapwa akusado. Nakasusuko lamang kagabi. Dahil ang inaasahan, mahigpit ang seguridad dito sa paligid ng PNP Custodial Center mula pa kagabi kung saan nakaditining ang 2 high-profile na personalidad. Narito na, Sheriff Anthony, wala pang alas 7 ng umaga. Dito na sa tapat ng PNP Custodial Center ang ilang mga tauhan ng Police and Security Protection Group ng Senado na inaasahang bahagi na magbabantay sa convoy ang sinipang alkalde ng Bamban Tarlac. Ayon kay Police Colonel Jane Fajardo, alas 8 nga ng umaga nakatakdang o inaasahang ibabiyahe palabas ng Campo Crame ang pupusasan siguro suot ng bulletproof vest at kasama ng mga babaeng escort. Bagamat may sariling investigasyon, Jared Anthony, ang Philippine National Police tigil sa binabanggit ni Guo na umano'y banta sa kanyang buhay. Sinabi ni Fajardo na hahayaan nila itong dating alkalde na banggitin sa Senado kung maitatanong man itong partikular na death threat sa kanyang tinatanggap. Pero kung si Guo ay sigurado nangaharap sa pagdinig ng Senado, wala pang oras binabanggit ng PNP at wala pa rin tayong nakikitang representante ng Kingdom of Jesus Christ dito sa paligid ng Custodial Center. Nalaman mo ba, Edniel, kung nagkakatanawan sila? Nagkakatanawan yung dalawa? Dingding lang ba ang pagitan ng kanilang selda? Hindi natin matiyak yan, pero ang sigurado, Jared Anthony, si Mayor Alice Go ay granted na ng pagpapaaraw na oras tuwing umaga.
Parang 8 a.m. to 9 a.m. Oo, mayroon siyang window para magpa-araw. Oo. Yan ang binabanggit ng PNP. Bukod pa doon siya sa visiting hours niya na so far wala akong na-detain siya hanggang kahapon. Mga lawyers pa lamang daw niya ang nabisita, bagamat pwede rin bumisita yung kanyang immediate family members. So pag ibiniyahe pala kailangan palang hatiin mo katawan mo dyan, Edniel. Dapat pala meron kang katandem dyan. Halimbawa, o kaya kadobol. Kadobol. Yun nga pala, yung pinag-usapan nating baka may kadobol si Mayor Alice. Totoo nga pala. Meron nga pala yung humarap pala kay Attorney Elmer Galicia. Kadobol pala ni inadmit yata ni Alice Gue, no? Pero binanggit din na kilala niya si Attorney Galicia daw. Pero inamin niya na meron siyang ginagamit na kadobol, kamukhang kamukha niya. Matindi. Baka hindi kaya si Giselle yun, Edniel? So magkakaroon ng dalawa yang andyan pag nasa Senado si Alice Guo. So baka si Pastor Kibuloy meron ding ngayon. Baka iharap din sa korte ngayon, Quezon City RTC. Di ba, Pasig? Sabi nga ni Colonel Fajardo kagabi nung ating salubungin yung convoy ni Kibuloy dito sa Camp Crame past 9 p.m. ay ngayong araw-araw ay dapat ngang maisole ng mga polis sa mga korte yung mga inisyu nilang arrest warrant. Sa Quezon City, Jared Anthony, yung paglabag doon sa child and sexual abuse. Ang korte naman sa Pasig, yung nagpaparesto sa KOJC leader para doon sa qualified trafficking. Yun yung non-bailable, Pero parehong non-bailable. Parehong non-bailable. Non-bailable yung sa Pasig, yung qualified trafficking. Yun ang non-bailable. Kagabi hanggang kaninang madaling araw, Jared Anthony, may mga nakita tayo ditong mga nakaporma, yung CDM kung tawagin, Civil Disturbance Management Personnel ng PNP. Tinanong natin sila ano ang kanilang misyon. Sabi sa kanila, inutusan lang daw sila na bantayan at gumawa ng formation. Pero ngayon, sa pag-ikot natin kaninang umaga, wala na sila doon sa parehong mga areas. Hindi na kailangang magpatawag pa ng dagdag na pulis dyan. Dahil lugar ng mga pulis yan kampo nila yan Alam nga namang babantayan pa ng mga pulis yan na parang KOJC compound, So ang tinatanong kanina ni Kumbachero kung nabihisan na raw ba si Mayora. Dapat bago siya lumabas suot niya ang orange uniform ng mga pero ngayon as we speak, maliban doon sa mga tao dito sa likod kasama natin sa media, tapos yung mga tauhan ng TSPG Senate, yung kanila nakita natin, wala pang mga malalaking padalaw so far. Kapag daw ba habang nasa detention custodial facility, kailangan nakasuot pa rin lagi yon? O pwede naman silang magbihis ng pantulog, halimbawa, pantulog. Pajama. Tulad nung mahuli si Mayora. Pinahihirapan mo naman si Edwin. Kaya nakakunot na noon. Hindi pa na. Sabi siguro ni Edwin, ano tingin mo sa akin? Warden? Hindi, pero ako ang gusto ko ang gusto ko pa itanong diyan ganito required ba na kung paharapin si Alice Guo sa Senado na naka-orange uniform pa siya ng PNP Detention Center? Kasi naalala ko halimbawa sa atin sa Amerika, Kumbachero, pag umaharap ang akusado sa husgado, nakaporma na yan. Kung nag-Amerikana siya, naka-Amerikana siya. Depende sa kagustuhan niya kung saan siya komportable. Hindi yung talagang ipinagduduldulan mo pa doon sa nanonood na siya ay preso. May ganun di ba nagpapalit ng kanya, ng damit? Sa atin sa Amerika yun. Yung iba napanood ko, hindi Kapag galing sa kulungan talaga, nakasuot talaga Yung hindi pa nakakulong, yun yung na may kaso. Yun, nakakapagbihis ng maayos yun. Kaya ang tanong ko dito kay Edniel, kung nabihisa na ba si... Nahihirapan na si Edniel kung ano sasagutin yung tanong Yun din ang pagkakalam natin na kapag hawak o custody na ng otoridad, required sa kanyang mga appearance na isuot yung orange na yan. Pero ang malinaw so far ay bulletproof vest
ang nakapatong doon sa outer layer bilang meron na rin umanong banta. At sabi ng PNP, hindi nila iti-take ito lightly. Itong banta na ito sa buhay. Totoo man yan o hindi? Sa ngayon. Yes, itong key personality so far sa operasyon ng mga illegal na pogo at syempre, itong ang alleged kanyang involvement sa mas malaki pang mga sindikato. Dahil pinabagit ng PAOK at ng PNP. Ang sabi ni Colonel Jane Fajardo, alas 8 aalis dyan, isasakay sa coaster, pero hindi na namin binanggit yung plate number for security reason, Edniel, Hindi ko na rin iso-zoom sa plaka. Wag. Lahat na kasi sinabi ni Colonel. Ayos, abangan namin ng mga updates mo, Edniel, at good job. Hindi ka na yata natulog mula pa kagabi. Nandiyan ka na sa Camp Crame. Nag-base lang saglit at may bago namang buti na lang may logo ang DZRH uniform. Live pa rin mula rito sa PNP headquarters sa Campo Crame. Ito si Edniel Parrosa, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Pangunahing balita. Susunod! Tito mo! Naku, yun daw nabanggit na kabilang sa Pastilla scam ay nakabalik pala sa active service sa immigration. Kaya't galit ang mga senador. Bakit? Ano ba yan? Guilty na ba yan? Parang para sa kanila ganon. Pagka guilty na ba sa Senado, guilty na rin dapat sa ibang government agencies? Yun ang ipinapahiwatig ng ilang senador. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. Alas 7:18. At mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Kumbachero, alam mo bang napaka-holistic ng mga serbisyo ng BDO para sa mga kababayan nating nagtatrabaho abroad? Nako, tama ka dyan, kumbachero. Hindi lang basta remittance sa ino-offer ng BDO para sa mga OFWs gamit ng Kabayan Savings Account. Pwede kang magpadala ng pera real time, anytime, anywhere. Ayos yan, ano? Kumbachero, pero ano pang bang mga serbisyo ang pwedeng i-avail ng mga OFW at ng kanilang mga pamilya? Nako, madami. May free life and accident insurance pa para sa mga nag-iipon sa Kabayan Savings. Pwede rin sila mag-invest sa Kabayan Investments o mag-avail ng Kabayan Loans. Depende sa pangangailangan nila. Kompleto na, mula remittance hanggang sa financial protection and growth. Ayan, para sa mga kababayan natin abroad. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:23. Tuloy ang mga pangunahing balita. Muling itinalaga bilang acting chief ng Bureau of Immigration Border Control ang nasipang opisyal ng ahensya. Sa pagdinig ng Senado, inilutang ni Senator Risa Ontiveros ang reappointment ni Vincent Brian Alas sa kabila ng pagkakasangkot sa Pastilla scam. Dinipensahan naman ito ni Immigration Commissioner Norman Tansinco at sinabing dumaan naman sa masusing evaluation ang reappointment ni Alas matapos na ma-dismiss ang kanyang kaso noong Enero. Kinwestiyon ni Ontiveros ang posibleng pagiging punot dulo ng ganitong sistema sa iniimbestigahan ng kanilang komite at ang posibleng pagpuslit ni Alice Guo palabas ng bansa. Pero ayon kay Tansinco, walang kinalaman sa immigration ang BCIU at tanging intelligence gathering lang ang kanilang hinahawakan. So, yung kaso na-dismiss. Na-dismiss. Yun nga ang problema kong Bachero Kapag ka ikaw ay na-convict na ng Senado, na-convict ka na ng Senado, tapos pag dumaan na sa legal processes, meaning sa husgado o kaya sa ombudsman, tapos dismiss ang kaso mo, markado ka pa rin. Markado ka pa rin sa Senado. Paano yun, kumbachero?
Hindi ba ampere yun, ampere. Ampere din sa kahit na sinong iniimbestigahan ng Senado yun. Kapag cleared na sa hukuman, tapos na. Tapos na. Kung pwede pa siyang makabalik sa dati niyang trabaho, ibalik. Tama. Hindi capriccio yun. Hindi pwedeng ang sundin ang mga senador. Dahil ang sabi ng senador, guilty ka. Hindi pwede hindi ganon. Ano pang nasilbi ng ating husgado? Nagtatanong lang po. Tanong lang ho yun. 7:25 ng umaga, mahigit 10,000 ang kumuha ng bar exams mula sa 12,000 aplikante na nangangarap maging abogado. Dami ano? Sa nabanggit na bilang, 5,200 ay mga new applicants. Higit 4,000 naman ang umuulit. Kaya pala marami. Ang dami nang umulit. Habang 1,189 naman ang refreshers. Ayon kay Associate Justice Mario Lopez, tagapangulo ng 2024 bar exams, isinagawa ang pagsusulit sa 13 testing centers sa iba't ibang lugar sa bansa. Inaasahan naman na ilalabas ang resulta ng bar exams pagsapit ng unang linggo ng December 2024, habang ang oath-taking naman ay itinakda sa January 24 ng susunod na taon. Yan ba'y pinakamarami? Parang ito na, isip-isipin mo, 12,000. Ganyang karami yung gustong maging abogado. At 10,000 out of 12,000 applicants. Mag-doktor na lang kayo, marami na kaming abogado. Baka magka-oversupply tayo ng abogado. At lalo tayong hindi magkasundo-sundo. Bagamat may mga pagkakataon naman na dahil sa abogado nagkakaroon ng nabubuong kasunduan. Pero madalas hindi. Basag ulo, away. Lalong hindi makahanap ng win-win solution. Sa ibang balita, sugatan ng 40 anyos na driver ng isang pulang Mitsubishi Mirage nang salpukin ng isang 10-wheeler truck sa ilalim ng Skyway sa bahagi ng Magallanes sa Makati. Sa report ng pulisya, nasalpok ng truck ang likuran ng kotse at sa lakas ng impact nito ay nagpaikot-ikot ang kotse at nawasak ang bumper. Sa lakas ng salpok ay nawasak din ang unang bahagi ng truck na minamaneho ng isang nagngangalang Ahmed Domingo. Ayon kay Domingo, bigla umanong pumasok sa kanyang linya ang Mirage na kotse kaya nangyari ang aksidente. Nasa ligtas ng kalagayan ng driver ng truck at nabigyan na ng paunang lunas ang sugatang driver ng kotse na unang naipit. Patuloy ang investigasyon sa aksidente. Sugatan ang nasa 60 preso at 20 miyembro ng BJMP matapos sumiklab ang isang riot sa loob ng detention center sa San Mateo, Rizal. Ayon sa tagapagsalita ng BJMP na si Chief Inspector J. Rex Bustinera, nagsimula ang gulo sa pag-iingay ng 7 inmate sa piitan. Bunso daw ito ng pagtutol ng mga preso sa ipatutupad na cashless transaction sa loob ng pasilidad. Nagre-reklamo yung mga preso. Ba't cashless ang transaction dito? Puro cash yung meron kami dito. Talaga, Baka pinaiiral na nila yung mga QR codes. Ayun, matindi. Ayon kay Bustinera, layo ng cashless system na maiwasan ng corruption at maging mas transparent ang mga gagawing transaksyon. Sa tulong po ng PNP, BJMP at Municipal DRMO ng San Mateo, Rizal, napigilan naman ng gulo at agad na ginamot ang mga sugatan. Hindi na, yun ang dahilan ng riot. Ayaw nila ng cashless. Gusto nila yung traditional. Kasi ano sila, kaliwaan. Very liquid. Ganun sila, cash on hand. Naniniwala sila sa kasabihan, cash is king. Ayun. Susunod! Dito po. Sino itong magaling at veteranang aktres na grabe na raw ang pagkapurdoy ngayon? Naku. Kaya panay na lang ang pangungutang at ang laging inuutangan ay isang TV host. Baka itong TV host na ito maging purdoy na rin ito. Dahil panay ang pautang niya. Saka papautang dito. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. Alas 7:29. This time check is mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Dami nakaabang kumbatsero sa paglitaw ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang hinahanap yung mugshot. Dami nagme-message sa amin dito. Ang gusto raw nilang makita ay kung pareho din ang magiging treatment kay Pastor Kibuloy kay Alice Guo.
na nakasuot din ng kulay orange, CIDG detainee, kung ano man yung nakatatak. Basta ipinapakitang sila'y hawak na ng PNP. Siguro naman pareho, kumbachero. Naalala ko, si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, si dating Pangulong Joseph Estrada, na na-mugshot din. Na-mugshot din sila. Hindi ko lang maalala kung naka-orange din sila nun. Oo nga, Pero sila na mag-shot din, kumbachero. Greg, natatandaan mo ba? Tanungin natin na medyo may edad sa atin dito. Kung naka-orange din sila erap noon at nung sila ay binuk. Pero yun ang hinahanap ngayon dito sa mga naarestong ito ng mga kababayan natin. Dapat daw kung anong dapat na trato sa iba, ganun din sa kanila. Para pare-parehas. Gusto rin nating makuha ang buong detalye talaga, kumbachero. Kasi ito yung pong yung nireport natin kanina na sumuko sa ISAF, yung ba galing sa PNP? Yung bang terminong si Pastor Kibuloy at mga kasama ay sumuko sa ISAF, o yun yung statement ni Pastor Ferdi Topacio? Ni Attorney Ferdinand Topacio. Ang binabanggit ni PNP spokes Colonel Jane Fajardo, nagkaroon ng negosasyon. At pagkatapos ng negosasyon, ayun, mukhang dun sa ISAF, AFP sa ISAF, mas pinili ni Pastor na sumuko. Pero kubkub na sila. Nasukol na dun sa lugar. So kaya ganun din naman nangyayari, di ba? Kung ayaw sa mga napapanood natin sa pelikula. Napapaligiran ka na namin. Lalabas na ngayon yung sumuko. So ang termino ba doon pagka ba ganun sa pelikula, sumuko ba siya o na-aresto? Arestado. Arestado yan. Kahit pa sumuko para ma-aresto. Ayan. Gumamit ng doppelganger o kalokalike si dismissed Bamban Tarlac Mayor Guo sa pagkuha ng NBI clearance gamit ang kanyang pangalan. Tingnan mo nga naman. Ayon kay NBI Assistant Director for Investigation Service Lito Magno, inamin mismo ni Guo na hindi siya ang nasa larawan na hawak ng NBI at kamukha niya lamang ito. Sinabi pa ni Guo, ang babaeng nasa larawan ay miyembro ng kanyang staff at nagbiro na ito raw ay kanyang slimmer version. Naniniwala ang NBI na gumagamit ng decoy si Guo upang takasan ang mga operatiba ng Bureau of Immigration, NBI at maging PNP para malusutan ang batas. Ano yung picture yung sinasabi? Sa NBI daw, yung sa NBI clearance. May binabanggit na... So, ang kumuha ng NBI clearance niya ay yung kadobol niya. Balang ganun ang dating. Ganun? Nakamukhang kamukha. Kamukha daw. Na kamukha. Mas sexy. Slimmer version. Slimmer version. At masayang ikinukwento yon ni Alice Guo. Tingnan natin kung gaano siya kasayang magkukwento mamaya sa Senado. Alas 9 daw ho yan. Asahan na niyan na hostile yung si Senator Risa Ontiveros lang gigil na gigil sa kanya. Si Senator Win Gatchalian gigil na gigil din sa kanya. Talaga. Si Mother, live ba tayo rito? Ilalive ba natin ang Senate hearing mamaya? Papangumbida na namin, ha? Para makabili na ng popcorn yung mga... Para makapag-ready na yung mga... ayusin yan ninyo yung mga dapat ayusin nyo sa inyong mga bahay para masubaybayan ito. Sa mga opisina naman ninyo ay sabihin ninyo sa boss ninyo, huwag kayong aabalahin at manonood kayo ng Senate hearing. Sa ibang balita, pinayuhan po ng Department of Health ang publiko na iwasan muna ang magkaroon ng multiple partners. Ayan, bilang pag-iingat sa sakit na Mpox. Matindi rin yung payo na to. Iwasan muna ang pagkaroon ng multiple. Hindi talaga iwasan. Muna. Pansamantala lang. Parang matindi. Totoo ba tong sinabi na to? Sinabi ba talaga ni Secretary Ted Herbosa to? Ginawa po ni Health Secretary Ted Herbosa ang panawagan sa harap ng patuloy na pagtaas ng mga aktibong kaso ng Mpox sa bansa na pumalo na sa halos 20. 8 rito ay aktibong kaso. Ayon kay Herbosa, hanggat maaari ay pairalin ang monogamy
O dapat stick to one lang? Stick to one. Upang maiwasan na mahawa ng impacts na maaaring makuha sa pamamagitan ng close or intimate contact. Nakumpiska ng Bureau of Customs ang 85 milyong pisong halaga ng smuggled na karne ng poultry products mula sa China matapos salakayin ng isang bodega sa Parañaque. Ayon kay Customs Commissioner Benvenido Rubio, kabilang sa mga nasabat na kontrabando ay mga frozen meat, frozen na karne ng baboy, itik at manok at mga pagkain na may Chinese markings. Binigyan ng customs ang warehouse owners ng 15 araw para magpresenta ng mga kinakailangang dokumento para na rin malinis ang alegasyon sa hoarding imported products at ginagawa nila. Nagpositibo sa lead at E. coli ang mga puslit na gulay mula sa China na nasabat sa isang warehouse sa Navotas. Ayon kay Bureau of Plant Industry Safety Division Chief William Mugot, hindi dumaan sa kaukulang proseso ang mga smuggled na gulay. Ibig sabihin daw po nito hindi tukoy kung paano na-produce o saan ito totoong nanggaling. Pero bukod sa E. coli, lumabas din sa ilan na pang-test na may mataas din itong kontaminasyon ng pesticides at heavy metals na delikado sa kalusugan. Inabusuhan po ng Bureau of Plant Industry ang mga consumer na hugasang maigi ang mga binibiling produkto bago ito lutuin. Duda ang ilang magsasaka sa 7 pesos kada kilong bagsak presyo sa bigas ngayong Oktubre. Ayon kay Sinag Chair Rosendo So, malabong bumaba ang presyo ng bigas lalo sa gitna ng pagtaas ng presyo ng imported rice mula sa Vietnam. Tinukoy niya noong 2023 halos 3 million metric tons o 83% ng kabuuang rice imports ng Pilipinas ay mula sa Vietnam. Sinabi ni So na tumaas ng $40 ang buying price ng bigas sa Vietnam mula sa 580 ay naging 620 kada metriko tonelada. Balik na sa Panatag Show lang 6 na Chinese vessel na una nang napaulat na umalis sa lugar noong nakalipas na linggo. Ayon kay Maritime Security Expert Ray Powell, umalis ang naturang mga Chinese militia vessel noong September 3 bago pa man ang pananalasa ng bagyong Enteng. Pero batay sa kanyang monitoring, naroon na muli ang 6 na maritime militia ship kasama ang isang barko ng China Coast Guard at tila pinalipas lang ang bagyo. May report si RH-30 Eric Dastas. Meron daw Chinese national na dinukot ng armadong grupo sa Kawit, Cavite. RH-30 Eric Dastas. Kawit Eric! Kadyali, katunying isang Chinese national niya ang hinihinalang dinukot ng 6 na kalalakihan sa Akasa Street, Barangay Tabun 1, Kawit, Cavite. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, pauwi na ng inuupang apartment ang naturang biktima o ang biktima na nakilalang si Sul Lipin ng harangin umano ng 6 na armadong grupo na pawang nakasuot ng face mask. Agad tumakas sa mga suspect patungong Centennial Road, lula ng isang sidahan na hindi pa napaplakahan. Sinisilip na rin ng mga otoridad ang kuha ng CCTV malapit sa insidente at patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang naturang insidente. Sa Silang Cavite naman, Kajer Katunying, muling umatake ang mga basag pausigang ayon dito sa paunang investigasyon ng mga otoridad. Kumakain lamang sa isang fast food chain ang biktima si Los Benedacano. Ilang ipaalam ng gwardiya ng naturang fast food chain na tumutunog ang anar ng kanyang sasakyan. Doon na nalaman ang biktima na basag na ang salamin ng kaliwang bahagi ng kanyang sasakyan at tatangay na ang ng mga sospek ang perang nagkakahalaga ng 50,000 piso, logbook at isang cellphone. Ito si Eric Tastas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Eric! Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. 7:42 ang ating oras. Uy! Tingnan mo nga naman
Sabi ni Kasoji Jimenez, birthday din ngayon ni Manoy. Ni Admiral Adeluis Bordado. Aba. Tingnan mo nga naman, Happy birthday, Manoy. Admiral Adeluis Bordado, happy birthday. Naalala ko lang kung batsero yung nire-report ni Eric Dastas, ano? Yung kwento nitong si Catriona Gray. Naalala mo nung kamakailan lang to, mga 1 week ago, si Catriona Gray ay naghuminto lang para kumain yata. Binasag kotse din sila. Ganon. Basag kotse. Sa Cavite rin? Sa Cavite? Hindi, sa London. Sa London? Sa London, kumbatsero. Basag kotse, tapos meron na rin silang basag kotse sa London. Ang sabi nga ni Catriona Gray, may picture siya nung vehicle na yung rear window ay basag. Robbed in the middle of London while stopping for lunch on the way to the airport. Our passports and belongings gone. Traumatized. Traumatized daw sila. Passports bilang iniwanan siguro dahil malapit lang. Normally dadaan ka sa mga rest area o kaya ay mga stopovers. Iniwanan yung bag nila sa loob. Yun ang nangyari, kumbatsero. Sa London po ito, ha? London yan. At hindi po ito bagong bagay sa Europa. Sa Europa. Maraming mga pogi pa, mga muggers mga yan. Snatcher dyan. Kaya ayoko magpunta dyan Ganun ba? Galing ka lang yata dun. Ilang buwan na yun. parang gustong umulit. Babalik, Oy, magandang morning kay Secretary Dong Mendoza na nakatutok pala sa atin ang Office of the President. Ay, magandang umaga po sa inyo yan. Executive Secretary Luke Bersamin at Yusek Adrian Bersamin. Magandang morning. At ganoon din kay newly installed Secretary Cesar Chavez. Mother, nag-blowout na ba? Nagpakain na ba si Cesar Secretary Cesar Chavez? Hindi pa. Orderin nyo na lahat ng gusto nyo. Lahat ng maibigan nyo. Ngayon. Orderin nyo na. September 16 pa ba ang ngayon na? Nag-umpisa na. Napaaga, no? Order na kayo. Lahat ng gusto yung orderin nyo. Sabihin nyo lang at i-charge nyo kay kumbatsero. Orderin nyo lang. Sige. Tinan mo, hindi ka makapaniwala ngayon. Hindi kayo makapaniwala. Orderin mo na lahat ng gusto mong orderin. Order na kayo. Order ka na. At ganyan tayo kasaya na ang isang napakasipag, magaling at napaka-qualified na maging tawag doon? Presidential Communications Office Secretary. Ay malagay dyan. Totoo. Magandang morning at happy birthday muli kay Aya Jelom Tang at kay Adrian Ayalin. Happy birthday, Adrian. At kay Kuyang Erwin Corpus. Happy birthday at magandang morning sa mga taga Lucena City. Kinukumusta po kayo ni Kuya Kim? Ni Doc Kim. Doc Kim Tan. Doc Kim Tan. Nako, ang sipag din. Ang sipag. Kaya ikaw naman, Doc Kim, sa sobrang sipag mo, hindi ba ikaw ang sinusolusyonan nyo? Yung mga may sakit na alta presyon, yung masyadong may nervous breakdown. Dahil kaiikot mo, Kuya Kim, gagamot ko, merong high blood. May high blood. May ninenervyos. Baka magpa-check up na rin sa'yo. Ay, Kong JJ Suarez, magandang morning. Kong JJ Suarez. Sabi ni Attorney Arnold Castro, huwag niyong pabayaang magkatabi sa kulungan si Alice Go at Pastor o kung sino man pugante ang makakasama. Bakit? Remember sa cartoon ng Super Friends, nabubuo ang Legion of Doom sa loob ng kulungan. Ayun talaga. Hindi, yung iba naman natatakot na pagtabihin si Alice Go at saka si Pastor Kibuloy. Dahil? Hindi tinuloy yung
Baka kung ano mangyari. Okay, dun sa hearing sa Senado, talagang minagnify ng gusto, binigyan ng emphasis ng gusto ni General Torre na ang kwartong napasok nila dun sa KOJC, yung talagang kwarto ni Pastor na merong jacuzzi pa. Isa lang ang lalaki. Napapaligiran ng mga kwarto ng babae. Ng mga puro babae. At isa lang ang lalaki doon. Kaya nagalit yung mga taga, anong ini-insinuate mo? What are you trying to imply? Ayan, sabi niya. Kaya nagalit yung si Senator Bato at yung mga taga KOJC. Yun. Teka muna, sino ba Sino ba yung veteranang actress daw na ito na kapos lagi? Ganun? Kaya lagi na lang nangungutang at ang laging pinupuntahan ay isang mayamang male personality na baka kalaunan maghirap na rin. Yun. Sino yan? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Uy, na-miss ko naman kayo. Kumusta na kayo? Ayos naman. Basta't ikaw ay ayos Long din. time no see, no hear. Ayan. But anyway, ay nakakaloka at super mega nakababaliw ang isang sikat na veteranang actress dahil kamakailan ay nangutang daw ito ng 20,000 pesos. Magkano? 20,000 lang naman. Kasi parang pambili lang. Kala ko 20 million 20,000 pesos. 20,000 pesos. Para? Kinakapos na kasi ito ngayon. Kawawa naman yung inaantay niya kasi. Veteranang actress na yan. Oo, meron kasi itong monthly allowance na 50,000 pesos. Hindi ko nababanggitin kung saan galing. Obvious na obvious. Well, hanggang ngayon daw ay hindi pa daw nababayaran. Nadidelay. Nadidelay. 3 months. Naku po, ang tagal naman. Inaantay daw ng actress na ito yung kanyang allowance. So, nangutang daw ito ngayon. Well, marami talaga ang naaawa sa naturang actress dahil naging bulagsak ito sa kanyang kayamanan. Particular na dahil siyempre, sikat siya. Yung kasikatan niya. Oo nga, Maraming dumating na pera. Sabi nga, may sabihin nga, huwag ubos-ubos. Biyaya. Huwag nakatungangan. Sino ba yan? Ang naturang actress na pila sa ating blind item sa sino daw ano daw ay ang actress na talagang magaling umarte. Marami ng acting award at meron na rin mga international acting award. Yun lang. Bigay na yan. Yan muna ang ating DCRH. Clue! Talagang kayo, no? Matapos kong magpigati, dadalhin niyo na ako sa kulungan. Hindi, nangungutang lang naman Aha. Ang kanyang name ay nasa mahaba ba, maikli? Yung first name? Maikli lang. Ilang letra? 4. Apat lang. Parang nahulaan ko na. Sino inuutangan? Di siyempre, nako, bigyan nga natin ng jacket yan. Bigyan nga natin DCRH Show Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Pangunahing balita sa kalusugan. Uy, na-miss ko yan Kalusugan? Oo nga pala. Kalusugan na ba tayo? Oo, yan. Maaari bang magkaroon ng breast cancer ang mga lalaki? Gandang tanong ito Karaniwan sa mga tinatamaan ng breast cancer ay mga babae. Pero maaari rin magkaroon ng ganitong sakit ang mga lalaki. Ganon? Ayon po sa mga doktor, madalas itong nangyayari sa mga lalaki sa pagitan ng edad na 60 to 70. Kabilang sa mga symptoms ito ang pagkakaroon ng bukol, isang pula, nangangaliskis na nipple o yung utong o balat at paglabas ng likido.
Nagkaka-breast cancer din ang mga lalaki dahil sa exposure sa radiation. Pagkakaroon ng mataas na level ng estrogen, mga sakit tulad ng cirrhosis, Klinefelter syndrome at dahil sa ito'y isang hereditary disease sa inyong pamilya. Ayun, namamana din pala. Meron ka pa ba dyan? Sa iba yung dagat. Gusto mo ba sa iba yung dagat? Ito, report na. Patay po ang nasa 48 tao matapos mabangga ng isang fuel tanker ang isang truck sa Nigeria. Ayon sa Director ng State Emergency Management Agency ng Nigeria, nasunog ng buhay ang mga biktima nang sumabog ang fuel tanker. Patuloy pa ang pagtukoy kung ilan ang sugatan at ang naging sanhi ng aksidente. Nagatid ang kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Si House Majority Leader o Assistant Majority Leader Attorney Jill Bungalon. Ako Bicol. Tama ba pronunciation ko? Si Attorney Jill. Oo. Ang kanyang sinasabi dapat daw managot si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Inday Sara, at pati si Senator Bato de la Rosa. Saan? Sa pagtatago, sa pagtulong para makapagtago itong si Pastor Kibuloy. So pati si ano na? Pati si Senator Bato. Senator Bato. Sinama na niya. Sinama niya. Si Congressman Joel Chua, ang binabanggit lang niya ay yung mag-amang Duterte. Oo. Ito, pati si ngayon, si Senator Bato de la Rosa ay binabanggit na rin niya na sabi niya, as far as I'm concerned, ito daw pong tungkulin itong mga taong ito, VP Sara, si Pangulong Duterte at Senator Bato de la Rosa, ay dapat na tumutulong para maipatupad ang batas. Hindi para hadlangan ang pagpapatupad ng batas. Ayun, yun na. Matindi to. Abogado po yung nagbanggit niyan, Attorney Congressman Jill Bungalon. Yun. Humahataw sa komentaryo. 2x2. RH number 1. Ay, Kaselo Lagmay, magandang morning. Kumusta ba dyan sa Nueva Ecija? Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Ay, magandang umaga rin pala kay Yusek Jomar Canlas. Yusek Jomar. Yusek ES. ES, wala ba tayo dyan? Oy, komportabling biyahe ang hatid sa inyo ng Cherry Tiggo 7 Pro. Ang Cherry Tiggo 7 Pro ay may roong 12.3 inches na infotainment na merong Apple CarPlay at Android Auto. Taglay rin ito ang malakas na power ng makina na may turbo para sa maswabing pagmamaneho. Meron din itong power tailgate para hassle-free ang pagbubukas ng inyong mga trunk, lalo na kung marami kang dalang mga gamit na ikakarga sa inyong sasakyan. Bukod pa riyan, ipinagmamalaki po ng Cherry Tiggo 7 Pro ang taglay nitong 7 inches na full digital instrument panel at panoramic sunroof na swak para sa inyong out-of-town road trips. Yun! Talaga namang panalo ka sa sasakyang ito. Kaya ano pang hinihintay mo? Subukan at i-test drive na ang Cherry Tiggo 7 Pro. Bisitahin ang Cherry dealership na malapit sa inyo. O kaya naman ay pumunta sa cherryauto.ph. Ang mga kumpanyero ng bayan, Katanying, Cherry Dos. Naging tampulan na ngayon tuloy ng usapan at pagtatalo. Sumuko ba?
o nahuli. Ayan. Parang doon kay Alice Guo, nung ito'y mahuli, napunta sa picture. Sa picture. Ang issue, ang kwentuhan. Pero ang pinaka-importante po dito, mga kababayan, nandyan na po si Pastor Apollo Kibuloy. Nasa custody po siya ng otoridad at makakapasok na po siya sa jurisdiction ng husgado. At ito rin po ang napakadakilang pagkakataon na mapatunayan niya na siya ay walang sala. Nalinisin ang kanyang pangalan. Ito talaga po yung dapat ay noon pa niya ginawa. At noon pa niya sinasabi na siya ay nakahandang harapin ang mga ibinibintang at ang mga ikinaso sa kanya. Ito na ang pinakamagandang pagkataon. Sumuko man o nasukol, kaya sumuko o naaresto. Tapos na ang usapan doon. Andito na tayo sa pagsasailalim sa taong naakusahan sa tamang proseso ng hustisya. Ito ang pinakatamang proseso. Sabi nga you will have your day in court. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na. Bye! Happy weekend! This time check is brought to you by